Bakit nga ba ako lumipat ng Christian born again at bakit ako umalis sa pagiging Katoliko? So, isang tabi na lang muna natin yung mga doktrina. Wala muna tayong kumparahan kasi ganito yung paniniwala ng Katoliko, ganito yung paniniwala ng Christian born again. Tabi muna natin yan. Pangalawa, gusto ko lang din muna kayong i-remind na ang pagiging born again po ay hindi po isang religion, kundi isang karanasan. Mahabang talakayan yun, pero gusto ko muna sabihin bakit ako nawala sa pagiging, hindi ako naging active Catholic. So, dati Catholic ako, pati family ko. Pero, ang pinakaunang-una ko talagang reason kung bakit ako nagstay sa pagiging Christian born again is, mas naramdaman ko yung love ng Diyos sa samahan ng Christian born again. Doon ko mas na-feel yung love. Doon ko na-realize na mahal ako ng Diyos, makasalanan ako at dapat kong pagsisiyan yung mga kasalanan ko. At mas tumatanim sa akin ng word, hindi ko alam ayoko sabihin na pangit or mali yung mass gathering o yung misa ng Katoliko. Pero sa akin to sa part ko to, wala ako na experience na changes. Sa akin yun, ewan ko po sa bawat isa, baka meron naman sa inyo na nagbago naman kayo sa pagiging Catholic. Walang problema, that's good. Pero sa akin yun, hindi ko na-feel nangyari nun, nagsisimba lang ako, Zimbabwe nga kung tawagin kasi simba uwi. Naranasan ko pa nun, sisimba ako, paglabas ko ng simbahan, pupunta ako ng inuman, makikipag-inuman ako. Kumbaga, wala akong natutunan wala akong baon-baon na salita ng Diyos pagkalabas ko ng Catholic. More on activity. Pagpasok ko, sasawsaw ako ng kamay, mag-sign of the cross, kain ng ostia, peace be with you. That's it. Pero walang changes or walang burden sa puso ko na iintindihan ko na Lord, grabe yung pagmamahal mo sa akin. Walang ganon. Which is a Christian born again ko na experience yung ganon. At the same time, wala rin gumagabay sa akin sa Catholic. Wala. So, unlike sa Christian born again is on hand talaga, magkakaroon ka ng mga mentor or nakakasama mo personal yung mga, alam mo yon, may ganon. So, yun yung dahilan ko. Yun yung sa akin. So, sa inyo guys, kamusta kayo? Ano bang experience ninyo? Bakit kayo naging Christian o born again? So, sa mga nagtatanong bakit ako naging Christian born again, yun po yung reason ko. Hi, hello, good morning. Binaliktad ko yung jacket ko kasi yung mga aso ko kumakapit yung balahibo sa jacket ko, so hindi pwedeng cotton talaga, no? Kaya ang ginawa ko yun, binaliktad ko at sobrang lamig. Nagyayalo ako ngayon sa lamig dito, no? Kahapon hindi ako nakapag-live kahapon kasi tanghali na ako nagising, no? At more on researching pa rin ako until now regarding sa doctrines of the Catholic Church, no? At binawi ko na lang sa pagpo-post ko rito sa social media through my Facebook account. At sa mga nagtatanong kung ano ang Facebook account ko, add nyo ako sa Sanrio, SAN space RIO. Yan po ang Facebook account ko. Pero meron pa akong isang Facebook account, yan yung Sanrio Santa Ana. Sanrio space Santa Ana, magkakadikit yung Santa Ana, no? Pwede nyo akong i-add doon, Sanrio Santa Ana, para ma-confirm ko at mag-message kayo sa akin kung meron kayong gustong i-topic ko, no? At sobrang lamig. Ang aga kong gumising kasi marami tayong pag-uusapan buong maghapon, no? At merong isang dating Katoliko na born again na inaatake ang Catholic Church. Ang pangalan niya ay CJ Texon David, no? At inaatake niya, no? Ang sabi niya na nung siya ay Katoliko, siya daw ay Zimbabwe. Simba, tapos uwi.
at hindi niya raw naramdaman yung Catholic Church, no, sa yung presence ni Lord, no, sinisipa simbahan dahil hindi niya naramdaman. Hindi niya raw ma-feel even the Eucharist. Okay. Let me put it this way. Ako po, bago ako makapasok sa mundo ng debating, no, sa mundo ng mga debatista, hindi ko rin naman maramdaman noon na yung presence ni Lord sa simbahang Katolika, hindi ko maramdaman. 2019 nung pumasok ang pandemic, no, wala akong idea sa mass. Yes, gaya nga ng sabi niya, Zimbabwe din ako. Simba uwi. Pero madalas nga hindi ko pa tinatapos kasi noon hindi naman ako ganun ka-interesado na magsimba, hindi ako interesado. Hindi ko alam kung bakit kailangan ng ostya. Wala akong alam sa mga sacraments ng simbahan. Basta ang alam ko lang, ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung bakit kailangan ko siyang gawin. At hindi ko rin naman talaga nararamdaman yung presence ni Lord, gaya ng sinasabi niya. But, as a nominal Catholic before, hindi naman yun yung basis ko kung para alisan ko yung pagiging Katoliko ko. Kasi, if you love the Catholic Church, no matter what happen, hindi mo man maintindihan, bakit ka aalis? Yun nga yung masakit di ba? Hindi mo nga naiintindihan. Kaya bakit ka aalis? So, dapat, bago ka umalis, dapat maintindihan mo muna kung bakit kailangan mong umalis. And for you to be able to understand yung mga reasons mo kung bakit kailangan mong umalis, dapat alam mo yung doctrines ng Catholic Church. 2019, nung karoon ng pandemya, from, siguro, ang tagal kong hindi rin nagsisimba. Lagpas ng 10 taon. Nagsisimba ako, pero unintentionally, no? Kumbaga, dahil kasama ko lang mga barkada ko, napadaan kami ng simbahan, kasi gano'n naman tayong mga Katoliko, di ba, na pag may nadaan ng simbahan, kahit hindi ka aral, sign of the cross, o magninil ka na lang, magninil down ka, and pray Our Father, Hail Mary, tapos mag-prayer request mo, gano'n yung ginagawa ko, pero hindi siya actually, ako noon, nagsisimba dahil, alam ko, nagsisimba lang ako kasi required. Yun lang yung alam ko, pero hindi ako ganun kalalim. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na it is simply because hindi mo nafe-feel ang presence ni Lord sa Catholic Church ay dapat mong iwan. Ang mentality ko kasi nung ako ay naging debater, hindi ko siya maramdaman, hindi ko alam ko bakit hindi ko maramdaman ng Diyos nung ako ay nagsisimba. Isa lang ang pumasok sa isip ko Bakit nga ba hindi ko siya maramdaman? Dapat yun yung unang tanong Kasi, hindi natin pwedeng isaalang-alang lagi na dahil hindi mo maramdaman ang presence ni Lord sa Catholic Church, dapat umalis ka. Kasi, ang simbahan ay hindi naman po yan pakiramdaman. Hindi natin dapat inilalagay ang faith natin dahil sa pakiramdam. Ang simbahan kapag tayo ay aanib, aral ang hinahanap dyan. Hindi feelings. No, hindi MMK ang Catholic Church. Hindi yan, pag nanood ka ng MMK at napanood mo yung isang tagpo na iyakan, mararamdaman mo yung bigat kasi naiyak ka din. Hindi ganon. Bago tayo umalis sa Catholic Church, unang-una, alamin muna natin yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Sabi nga nung si J. Texon David, yung umaatake sa simbahan, na yun na nakakalungkot Dating Katoliko na nag-born again, tapos sasabihin niya na sa Catholic Church daw, hindi raw niya naramdaman, parang kasalanan pa ng simbahan. Hindi yun kasalanan ng simbahan, it's your fault, dude. No, kasalanan mo yan. Hindi yun kasalanan ng simbahan. Bakit? Hindi mo inaral Mararamdaman mo yung faith mo pag alam mo yung aral. Mararamdaman mo yung faith mo kapag alam mo yung doktrina. Hindi mo mararamdaman ang misa pag hindi mo alam kung ano ang misa. Hindi mo mararamdaman ang Eucharist pag hindi mo inaral ang Eucharist.
hindi mo malalaman ng baptism, ang infant baptism, pag hindi mo inaral ang infant baptism ng Catholic Church. Siyempre, pag magsisimba ka, di ba, kung ikaw ay a-attend ng mass, dapat aralin mo ano yung mass. Bakit may mass? Kailan nagsimula ang mass? Saan unang ginawa ang misa? Ganun yun eh. Kasi ma-appreciate mo yung galaw, ma-appreciate mo yung ginagawa sa loob ng mass, kung alam mo kung ano yung mass, kung paano siya nagsimula. No? Hindi yung may pastor, pikit natin ang ating mga mata. Sasabihin sa'yo na, natanggap mo na ba ang kaligtasan? Na born again ka na ba? Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yung way ng mga apostles. Hindi ganun yung way ng kanilang pagtuturo na natanggap mo na ba ang kaligtasan? Na born again ka na ba? You must be born again para maligtas ka. No. Aralin natin ang doktrina ng simbahan bago nyo layasan ang simbahan. No? Kasi, kaya kayo umaalis sa Catholic Church. Kasi yung hinahanap nyo yung feelings. No, yung pakiramdam na naiiyak ka. Yung pakiramdam na, nararamdaman kita, Lord, nararamdaman kita na dito. Kaya hindi ganun yun eh. Kung inaral nyo ang Eucharist ng Catholic Church, you will understand that Eucharist is a real body of Christ. And the real presence of Christ ay mararamdaman natin mismo sa Eucharist. To be honest, nung inaral ko ang Eucharist, lalo na ang transubstantiation, sa tuwing tinataas ng pare ang Eucharist, umiiyak ako. Umiiyak ako kasi iniisip ko lagi, eto na yung pagkakataon na makakausap ko siya literal. Diba? Always remember sa ating mga Katoliko, real body and real blood of Christ ang Eucharist. May nagaganap dyan na transubstantiation. So whenever na itinataas ng pare ang Eucharist, umiiyak ako. Kasi iniisip ko, nandito na si Christ eh. Ayan na si Christ. Tinataas na ng pare. Magsalita ka, Sanrio, kausapin mo na pagkakataon na to. No? At mararamdaman mo yung ganong emotions, yung deep feelings, 'di ba? Dun sa kaloob-looban natin. Kapag inaral mo nga naman yung Eucharist, mararamdaman mo yung real presence ni Christ kapag kumanta ng Ama Namin. Tapos yung lyrics, hinihimay-himay mo habang kumakanta ka. Kasi iba naman din kasi na kapag nagsimba ka, pinakinggan mo lang. Iba naman yung nagsimba ka, pero sinasamahan mo ng meditation. Diba? Parang, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung yung bawat salita na kinakanta sa misa, dinadama nyo, inuunawa nyo kung ano yung mensahe nung kinakanta, mararamdaman mo yung mas eh. Mararamdaman mo siya. Kung yung gospel, yung humili ng pare bago maghumili, gospel reading, pipikit mo yung mata mo, pakikinggan mo yung bawat salitang binibitawan, mararamdaman mo ang Diyos. Maiintindihan mo yung gustong sabihin ng pare. Kung nag-humili ang pare, nakafocus ka doon sa sinasabi niya, na kung paano mo i-meditate yung gospel for the day o gospel for today, mararamdaman mo ang Diyos. Bakit hindi nyo maramdaman? Kasi nagsisimba kayo na hindi kayo mentally and spiritually prepared. Sabi niya pa nung CJ Texon David, pagtapos kong magsimba, diretso na ako ng inuman kasama ko mga barkada ko. That's wrong. Hindi kasalanan ng simbahan yun, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun, bakit sinabi ba ng pare na pagtapos nyong magsimba, makipag-inuman ka? Bakit parang kasalanan ng simbahan yung mga pagkakamali na ginagawa ninyo? Hindi kasalanan ng pare yun. Choice mo yan. Kaya mo naman palang magbago eh. Ba't kailangan mo pang mag-born again? 'Di ba?
Kaya mo naman palang kontrolin ang sarili mo na wag gumawa ng mga negatibong bagay. Bakit kailangan pa bang mag-born again para magbago ka? Hindi. And aside from that, kahit na mag-born again pa kayo, hindi na ninyo maaalis ang marka ng bautismo ng Katolikong simbahan. Dahil unang-una, kapag ikaw ay bautisado sa ilalim ng simbahang Katolika, dala-dala mo yan hanggang kamatayan. Bakit? Dahil naging Kristiyano ka sa ilalim ng simbahang Katolika, hindi na yon maaalis. Kahit na sabihin mo na nagbago ka under ng born again Christians, pero ang tatak ng bautismong tinanggap mo ay Katoliko pa din. Wala ka nang magagawa doon dahil naging Kristiyano ka sa ilalim ng pagbabautismo ng Catholic Church. Now, sa mga Katoliko dito, kung meron man tayong naging pagkakamali sa mga nakaraang buhay natin, huwag nyong sisihin ang simbahan. It's your decision, dude. Decision mong magbago. Nag-decide kang magbago. At hindi siya pwede na i-concentrate natin yung ating faith sa pakiramdam. No? Kahit tumulo pa ang uhog mo, CJ Texon David, kahit tumambling-tambling ka pa palabas ng born again na simbahan ninyo dyan, pag peke ang kinaaaniban mo, peke ang pananampalataya mo. At pag peke ang pananampalataya mo, hindi yan ang makakapagligtas ng kaluluwa mo. Dapat natin yang tanggapin. No? Ngayon nakikita kita, pastor ka na. Well, I don't know if you are making a scene or ginagawa mong content ng Catholic Church para makahakot ka ng views. Kasi nakita ko yung page mo, you are a pastor. Kaya mo naman palang aralin ng born again eh. Inaral mo ang aral ng born again. Bakit hindi mo ginawa yan nung Katoliko ka pa? That's the first question na itatanong ko sa'yo. Kaya mo naman pala aralin ang aral ng born again. Bakit hindi mo inaral ang aral ng Katoliko nung Katoliko ka pa? At ang sabi niya, nag-born again daw siya kasi pabaya daw ang mga Katoliko. Napabayaan siya. Hindi raw katulad nung siya ay nag-born again, hands-on daw ang born again. Hindi yan excuse eh. Hindi mo yan pwedeng i-excuse. Ako, si Sanrio bilang Katoliko, I was a GRO before. I was a prostitute before. And no one teaches me about the doctrines of the Catholic Church. Lumapit ako sa mga magagaling na preacher ng Catholic Church, pero tinalikuran ako. But, sinukuan ko ba? Hindi. Kasi nandun yung faith ko eh. Kapag ikaw eager, yung eagerness mo, na malaman ng isang katuruan, may magturo man sa'yo o wala, i-discriminate ka man o hindi, kung mahal mo ang simbahan, ikaw ang gagawa ng paraan. The doctrines of the Catholic Church na inilalatag ko sa mga live presentations ko, self-study yon. Self-study ko yon. Pinagpupuyatan ko, pinaghihirapan ko, ni-research ko mag-isa. If these people don't want me to teach, ayaw nila akong matututong mga taong ito, so be it, kaya kong mag-isa. I am confident, ayaw nyo akong turuan, di ako mag-aaral, di wag. Diba? Kung mahal mo ang simbahan at the first place, bakit mo iiwan? Una yon. Kung sakali man, may mga Katolikong hindi naging hands-on sa paggabay, sa pagtuturo pagdating sa doctrines of the Catholic Church, edi mag-self-study ka. So, ganun na lang yun. Dahil imperfect
ang mga kaanib ng Catholic Church, iiwan mo. Doon ka, maghahanap ka kung saan yung may mga perpektong tao. Hindi ganun yon. Hindi yan sinusukat kung mabuti o masama ang tao. Hindi sukatan ng pananampalataya yung mga tao sa paligid mo. Ang sukatan sa pananampalataya ay yung aral ang magiging basehan. No? Yung aral. Napakababaw ng reasoning na sabihin mo na nakita ko, naramdaman ko yung presence ni Lord kasi hands-on ang born again. Hindi ganun yun. Lahat talaga ng Protestant kailangan maging hands-on. Malamang aakayin ka. Lahat ng mga taong nang-aakay talagang hands-on. Malamang, lagak yan. Pera pa din yan. Kahit saang mga Protestant kayo pumunta, talagang tupa yan. Hands-on. Actually, super bait pa nga, super galang ng mga yan eh. Nangaakay eh. Saka naman na nakakita ng akay tapos nagmaldita. Saka naman nakakita ng akay tapos nagtaas pa ng kilay. Syempre, down to earth yan. Palabas yan eh. Diba? Kalawa, manipulative. Yung way ng pinasukan mong born again. Bakit? Sabi mo, ang sinabi mo doon sa live mo is naramdaman mo ang Diyos. See? Doon palang mali eh. Bakit mali? Nagsimula ka kaagad sa pakiramdam. Dapat ang proper term na ginamit mo is nakilala ko ang Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nararamdaman tama eh. Hindi ba? May mga tao na na-inlove sa gaytong lalaki, feeling niya tama. 'Di ba? Merong mga tao, masayang-masaya pagkasama tong taong to, feeling niya true friend niya. Yung pala ahas. Huwag tayong magpapamanipula sa nararamdaman. Kaya nga ang puso nasa baba, ang utak nasa taas. Kasi ang isip ang kokontrol sa emosyon. So para magkaroon ka ng malalim na emosyon doon sa isang bagay na pinaniniwalaan mo, dapat busog na busog ang utak mo. Hindi pwedeng mauuna to. Eto muna, hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Ang pagmamahal sa hindi mo asawa, mali. Ang pagmamahal sa kapareho mong kasarian, mali. 'Di ba? Ang pagmamahal sa pera, mali. Kaya ang Diyos iniligay ang utak sa pinakamataas na bahagi ng katawan para kung sakaling tumibok ang puso mo sa mali, sa maling tao, sa bagay, o sa mga bagay na magpapahamak sa'yo, isip mo ang magdidikta na, oy Sanrio, mali yan. Sanrio, wag yan. Utak mo ang mag-a-analyze kung tama ba yung nararamdaman mo. Doon pa lang sa sinabi mo, CJ Texon David, na naramdaman ko ang Diyos dito sa born again. Talagang grabe yung born again na to, nandito ang presence ni Lord. How did you know? Paano magmamanifest ang presence ni Lord sa peking iglesia? Paano magmamanifest ang presence ni Lord sa peking doktrina? Hindi kahit kailan nagmamanifest ang presence ng Diyos sa mga sulpot. Hindi pwedeng magmanifest sa sulpot ang Panginoon. Yan ay laging nagmamanifest sa true church. Pangalawa, ang sabi mo pa nagtanong ka pa kung kami, no, ano yung aming masasabi sa Catholic Church, and dun din sa sinabi mo. Well, actually, mas malala pa nga ako sa'yo eh, CJ Texon David. Ikaw nagsisimba ka. Sabi mo, hindi mo ma-feel. Hindi ako nagsisimba, lagpas ng 10 taon. Lagpas ng 10 taon, never akong nagsimba. Hindi ko nga alam halaga ng confession eh. Hindi ko nga alam yung halaga ng Eucharist. Basta ang alam ko lang, Eucharist, subo-subo ng ostya. Luhod-luhod, amen-amen. Oh, mas malala pa ako sa'yo. Pero parang yatang mas nadaig pa kita.
O, to think GRO pa ako, prostitute ako. Samantalang ikaw mukha kayatang lumaki sa maayos na pamilya, ako lumaki akong nag-iisa. Pero bakit hindi ko iniwan ng simbahan? Ikaw, sabi mo hindi naging hands-on sa'yo yung mga Katoliko para gabayan ka sa aral. Sa akin, nireject ako ng mga ine-expect ko na sana gabayan ako sa aral. Nireject ako, minaliit ako, hindi ako pinansin. Pero anong tumatakbo sa utak ko nun? At tumatakbo lang sa utak ko nun, hindi ko pwedeng bitawan ang simbahang Katolika dahil lang sa ginagawa sa akin ng kapwa ko Katoliko na hindi maganda. Hindi ko pwedeng bitawan ng simbahang Katolika dahil hindi ako masaya dito. Hindi ko pwedeng bitawan ng Katoliko ang simbahan dahil hindi ko naiintindihan. Ang nasa utak ko noon, bago ko bitawan tong simbahang Katolika, aalamin ko muna kung ano yung mga bagay na dapat kong ibitaw. Aalamin ko yung aral, yung environment, yung grounds. Though mahirap para sa akin dahil hindi naman ako taong simbahan, mahirap para sa akin dahil hindi ko rin alam kung paano babasahin, sisimulang basahin ng Bible. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung doktrina ng simbahan dahil wala naman akong background ng pagtuturo. Nagsikap ako. I always pray for the Holy Spirit na guide me, bless me, give me wisdom to understand ang teachings ng Catholic Church. I always ask na yung presence ni Lord laging kasama ko, na maintindihan ko yung aral, kasi nahihirapan ako dahil hindi naman ako maka-Diyos. Yung naintindihan ko, doon pa lang ako nagkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Doon ko pa lang naintindihan na wow, amazing. I love the history of the Catholic Church. Na in love ako sa Catholic Church. Sabi mo, nagbago ka sa born again sa Catholic Church? Hindi. Ako, when I fell in love into the Catholic Church, tinalikuran ko ang pagiging GRO ko. Hindi na ako prostitute ngayon. Nagbago ako. Bakit? Inaral ko eh. Inaral ko. At ganon kababa at ganon kahina yung faith mo. Madali mong gini-give up ang isang bagay dahil wala ka lang maramdaman. Hindi ganon yun. May nararamdaman ka man o wala, hindi yan dapat gini-give up. Ang bawat mananampalatayang Kristiyano ay dumarating tayo sa point ng spiritual dryness. Naranasan ko yan etong mga nakaraan. Parang gusto ko nang bumitaw, naisip ko naman mapapala ako dito, nagugutom lang ako. Alam naman po natin ang mga CFD, wala naman pong kinikita sa ganito. Lalo na po ako, hindi naman monetize ang YouTube channel ko, hindi naman monetize ang Facebook ko. I'll do this for free. Ginagawa ko to for free sa mga kapwa ko Katoliko. Wala naman kaming kinikita, lalo na ako. Wala naman akong permanenteng trabaho. Tapos halos malaking bahagi pa ng isang araw ko, inilalaan ko pa sa social media para lang makapagturo. Dumating ako sa ganon, itong mga nakaraan na, ano ba kasi napapala ko dito? Kung babalik ako sa trabaho, ang dami ko pang pera. Dito, wala. Ibabash ka na, wala ka pang sahod. Sarili mo pa yung load mo. Tapos pagsasabayin mo pa yung pagtatrabaho mo at saka pag-aaral mo, magla-live ka pa. Tapos kapag nagkamali ka pa ng wordings, mababash ka pa ng kapwa Katoliko mo. Ganon yung tumatakbo sa utak ko. Itong mga nakaraan. Pero ang inisip ko at sinabi ko sa sarili ko, baka sinusubukan lang ako ng Diyos. Yun ang nasa isip ko eh. Siyempre, ang taong matalino mag-isip, matalino din yung yung pagsubok sa'yo sa isip. No? Kung kaya mong ilaban ng isang doktrina, mas malalim yung negatibong papasok sa utak mo. Yun yung naglalaro. Naglalaro sa utak ko na, umalis ka dyan, wala kang papala dyan, bumalik ka na lang sa dati mong trabaho, mas malaki pakita mo doon. Hindi ka tulad dyan, nandiyan ka, dibati-bati ka, ibabash ka lang ng mga sulpot, wala ka namang sinasahod. Diba? Dumarating tayo sa part ng spiritual dryness, katulad ng kay CJ Texon David. Hindi niya raw maramdaman ng Diyos.
Spiritual dryness yun eh. Dun susubukin yung pagiging katoliko mo, kung gaano kahigpit ang pagkapit mo sa faith mo. Kung gaano ka faithful sa kinaaaniban mo. Kasi ang faith, papasok ang faith dun sa mga panahong gusto mong bumitaw. Dun mo malalaman yung faith mo. Kung gaano siya katibay, gaano siya kalakas, no? Sa part na gusto mong bumitaw, sa part na ayaw mo na, sa part na hindi ka naniniwala, pero pinipilit mo pa rin kumapit at lumaban. Yun yung faith. Hindi lang yan yung faith na sinasabi nyo na grocery ka, may faith ka. Defender ka, may faith ka. Nagsimba ka, may faith ka. No. Pero ang pinaka puso ng salitang faith, yun yung ayaw mo nang maniwala, pero naniniwala ka pa din. Yun yung ayaw mo nang magdasal, pero nagdadasal ka pa din. Yun yung araw na ayaw mong magsimba, pero nagsisimba ka pa din. Yun yung faith. Yung gusto mo nang bumitaw, gusto mong umalis, pero kino-convince mo pa rin ang sarili mo na hindi ako aalis at mananatili ako sa simbahang tatag ni Kristo. That's the faith. Yun yung ginagawa ko sa sarili ko minsan. Kasi kahit na sinasabi ng mga tao sa akin, Lodi ko si Sanrio, galing ni Sanrio, dumarating ako sa spiritual dryness so many times. Sino ba naman ang gustong magutom? Sino ba naman ang gustong maghirap? Minsan may mga financial problems ako. Tapos biglang papasok sa isip ko na, ikaw kasi Sanrio, iniwan-iwan mo pa yung trabaho mo eh. Ang laki-laki ng pera mo dun, lalo na ngayon. Ordinary day na, pwede na tayong lumabas kahit kailan, di ba? Yun yung pumapasok minsan sa isip ko, pero ang lagi kong sinasabi na kahit na mahirap siyang i-convince, alam naman natin yan, di ba? Kahit sabihin natin na God will provide, mahirap pa rin i-convince ng sarili mo, lalo na kapag nandoon ka sa sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos sasabihin mo lang, ang isasagot mo lang sa sarili mo, God will provide, God will provide. Kahit gutom na gutom ka na, God will provide, God will provide. Dumating yung mga bills mo, wala kang kahit na piso. Ang sasabihin mo lang, God will provide, God will provide. May papasok sa utak mo eh, na balik na lang ako dun, parang hindi ako namamblema, ganyan, ganito. Doon ako sa pagkakakitaan ko, malaki pera doon, isang gabi lang, 3,000 na ako. Dumarating ako maraming beses. Meron naman na may mag-o-offer sa aking sulpot, 10,000, 25,000, 50,000, negosyo package, kung ano-anong mga pinagbibigay sa akin. Na parang minsan iisipin mo, sayang naman, may 25,000 monthly si Sanrio, magsulpot lang ako, 25,000 monthly, bakit naman hindi, i-grab ko na kaya. Dumarating ako sa ganon, to be honest. Pero pipikit lang ako, kahit na mahirap i-convince ang sarili mo na God will provide, God will provide, God will provide, kahit mahirap siyang panghawakan. Ang lagi kong iniisip, lilipas din to. Lilipas din to. At iniisip ko din sa kabilang banda na siguro naman sa ginagawa kong pagde-defend sa Catholic Church, hindi naman ako pababayaan ng Diyos. Siguro naman hindi naman niya ako, siguro natotorture lang ako o nag-overthink ako kasi problema yan. Lahat naman siguro tayo nag-overthink pag problema. Pero ang lagi kong iniisip at pinangahawakan sa sarili ko na lilipas din to at magtitiwala ako sa kapangyarihan ng Diyos kahit nahihirapan akong magtiwala. Dumating ako sa ganon. Magtitiwala ako sa salita ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, na siya ang bahala sa mga taong naglilingkod sa kanya. Kailangan ko magtiwala. Sabi niya yan eh. Kaya minsan sinasabi ko, Lord, promise mo yan na ikaw ang bahala sa akin. Kaya kahit minsan bilang isang tao, pumapasok sa akin ang mga kahinaan ko, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, basta Lord, nag-promise ka sa akin, ikaw ang bahala sa akin. Magtitiwala ako, kailangan kong tumuloy, kahit hirap na hirap akong magtiwala sa'yo. Minsan.
No, kasi depende sa sitwasyon yan eh, 'di ba? Parang kailangan nating i-convince ang sarili natin eh. Kailangan mo i-convince ang sarili mo na ang Diyos nandyan, ang Diyos nandyan. Kahit feeling mo natatakot ka na parang, Lord, parang wala ka sa tabi ko. Lord, nasaan ka? Hindi kita makita. Pero kailangan kong maniwalang nandito ka. Tinetest mo lang ako. Yun yung tumatakbo sa utak ko. Kaya, sa mga Katoliko dito na nagsasabi na nagbago ako, simula nung nag-born again ako. Dati kapag nagsimba ako, diretso ako inuman, nag-born again ako. Hindi. No? Hindi ako naging lasenggo. Hindi ganun yung, kaya mo naman pala eh. Kaya mo naman palang hindi uminom after mong sumamba o magsimba. Eh bakit hindi mo ginawa nung Katoliko ka pa? 'Di ba? Kaya mo naman pala eh. It's a choice and it's a decision for yourself to change. Desisyon mo yan. Nag-decide ka. Kapag nag-decide ka sa sarili mo na baguhin ang ganitong bad habits mo, pagsusumikapan mo yun. Minsan, may mga taong sinasabi, nagbago sila nung sila ay nag-born again. Hindi naman kayo actually nagbago eh. Nag-enjoy lang kayo. Shh! Nag-enjoy lang kayo sa way kung paano kayo nagbago. Yung pagbabago na naganap sa inyo, hindi naman yan soul searching eh. Nagbago ka dahil sa banding. Nagbago ka kasi dahil sa kanta. Nagbago ka kasi nakonsensya ka kasi paiyakan dyan sa born again. Nagbago ka kasi nag-e-enjoy ka may drums. Nagbago ka kasi nag-e-enjoy ka may gitara. Nagbago ka kasi nag-e-enjoy ka kasi naging speaker ka, which is hindi ka nabigyan ng pagkakataon sa Catholic Church. Yun yung mga naging dahilan kung bakit kayo nagbago. Pero iba kasi yung nagbago ka dahil gusto mo talaga. Iba kasi yung nagbago ka dahil gusto mo magbago. Iba yung nagbago ka kasi ang barkada ko ganito. Iba yung nagbago ka kasi ang trip ng barkada ko sa born again, trip ko din. May ganun eh. Nagbago yung mood mo. Tingnan nyo yung mga Katoliko na naging born again, tingnan nyo sabi nila nagbago daw sila nung nag-born again. Kung kayo ay nagbago dahil kayo ay nag-born again, bakit ang gagaspang ng mga bunganga nyo? Diba? Bakit ang gagaspang ng mga bunganga nyo? Nagwewelga-welga kayo dyan sa kalsada, dinidiscriminate nyo ang LGBTQ community, hindi naman kayo inaano. Yan ba nagbago? Hindi ba't dapat binibigyan natin ng pag-asa yung mga taong walang pag-asa? Kalimitan sa born again, nakakita ng maiksing short, iba na nasa isip. Kalimitan sa born again, nakakita lang ng kung ano-ano dyan sa kalsada, ang pangit na ng tingin. Bakit? Kasi banal na banal ang tingin nyo sa sarili nyo. Kalimitan sa born again, banal na banal ang tingin nila sa sarili nila. Bakit? Once save, always save. Osas. Dahil sa osas, bakit banal na banal ang tingin nyo sa sarili nyo? Bakit? Kasi, pag ikaw nagkamali o nagkasala sa born again, pikit mo lang mata mo, Panginoon, patawarin mo ako, napatawad ka na. Wala silang confession. Puro sila repentance. After repentance, Panginoon, sorry, iyak-iyak, baha ng luha, napatawad na. Kaya dahil napatawad na, pwede na naman silang gumawa ng mali. Pag nakagawa na naman ng mali, baha ng luha, repentance, pagsisisi, may kasamang background music, tapos, sorry Lord, napatawad na. Kaya kayo nag-e-enjoy sa born again Christian kasi ganon kadali ang salvation dyan. Ganon kadali na maligtas ang kaluluwa sa born again. Unlike sa Catholic Church, mahirap. Mahirap maging Katoliko. Bakit? Mamatay ka na may mortal sin, impyerno ka. Mamatay ka na hindi ka tumanggap ng mga sacraments, kahit isa doon, impyerno ka. Mamatay ka nang hindi ka nabinyagan, no? Nabinyagan na Katoliko ka na, aware ka na, tapos hindi ka pa nabautismuhan, impyerno yun. Kasi aral ka na, hindi ka pa nagpabinyag. Mahirap ang salvation sa Catholic Church. Kaya nga buhangin eh. Buhangin ng mabubulid sa apoy. Buhangin, bakit? Dahil yan ang batas ng Katoliko. Maraming Katoliko, oo.
Pero ang batas ng Katoliko, pagdating sa salvation, napakahirap. Dadaan ka sa butas ng karayom. Hindi ganon kadaling maging Katoliko. Kahit ang Catholic Church ay sinasabi yan, na hindi porkit magaling kang speaker, langit ka. Hindi porkit marami kang fans, langit ka. Hindi porkit matalino ka sa Bible, langit ka. Hindi ganon ang turo ng Katoliko. Kahit na madasalin ka, kahit ikaw pa nasa harap ng simbahan tuwing papasok ang alas 6 ng umaga sa misa, kahit nakamay ka pa at sumigaw-sigaw ka magkanta, tanggal-tanggal ang litid sa leeg mo, kakasanto rosaryo, hindi yan, walang assurance dyan kung sa langit yan. Ganon kabigat ang turo ng simbahang Katolika. Hindi ka tulad sa born again. Pumikit ka lang, umiyak ka, Panginoon, sorry, Panginoon, sorry. Langit na pag namatay. Diba? Katulad sa INC. Sila lang maliligtas. Mag-INC ka lang, ligtas ka na. Sa Catholic Church, hindi. Hindi ganon kadali ang salvation sa Catholic Church. Mahirap. Napakahirap napakahirap sundin ang batas ng simbahan. Can you imagine? Mamatay ka lang kahit isang mortal sin lang, impyerno ka. Yun ang dogma ng simbahan. Namatay ka, na may kasalanan kang mortal, impyerno ka. Ganon kahirap maging Katoliko. Hindi siya katulad ng born again na umiyak at magsisi ka, langit na. Hindi siya katulad ng INC na pag nag-INC ka, ligtas ka. Hindi siya ganon. Kahit magsanto rosaryo ka pa, araw-araw ng 20 mystery, pag namatay kang walang confession, impyerno ka. Kinakailangan para mapunta ka sa langit, nasa state of grace ka. Kahit matalino ka sa Word of God, kung wala ka sa grace, state of grace at namatay ka, impyerno ka. Yan ang inaano ng simbahang Katolika, na kapag ikaw ay namatay, dapat nasa state of grace ka. Dahil pag namatay ka na wala sa state of grace, impyerno ka. Real talk. Kaya nga maraming mabubulid sa apoy eh. Ano yung maraming part na yun? Catholic, dahil tayo ang pinakamaraming members ng simbahang Katolika. Kaya nga, hinihikayat ng simbahang Katolika ang mga kaanib ng Catholic Church na dapat lagi kayong nasa state of grace. Paano ka mapupunta ng purgatory kung wala naman sa iyo yung grasya ng Panginoon? Yung purgatory na yan, hindi yan lahat na pag namatay tayong lahat, purgatory ka, hindi. Final purification of the elect, nasa Catechism of the Catholic Church yan. Final purification of the elect, elected, hindi lahat. Pag sinabing elect, pili. Ano yung mga pili na yan? Yan yung mga taong ipinanatili ang kanilang spiritual sa state of grace. So, pag namatay ka na nasa state of grace, ikaw ay mapupunta ng purgatory. Hindi tayo pwedeng mag-direct to heaven. Hindi tayo pwedeng mag-direct to heaven. Why? Dahil kahit nasa state of grace ka at ikaw ay namatay, may impurities ka pa din. Kailangan mo pa ring linisin. Cleansing of fire. Dahil ang nasa langit ay pure, malinis, walang bahid dungis yung mga nandoon. So pag namatay ka na nasa state of grace, hindi yan pwedeng langit ka kaagad at mag-aaleluya ka doon. May impurities pa rin yung kaluluwa mo na kinakailangang linisin sa pamamagitan ng cleansing of fire, at ito ay mas lalong mapapagtibay sa pamamagitan ng prayer for the souls. Kaya tayo may panalangin sa mga yumao. Dahil yan sa mga nasa purgatory. Pero pag ikaw ay nasa hell, syempre wala ka ng chance. Doon ka na forever. Kaya mahirap maging Katoliko. Mahirap maligtas pag Katoliko ka kasi mabigat ang batas ng ating simbahan.
Kaya nga kung papansinin ninyo, ang Catholic Church, yung mga members dyan, cheerful giver. Diba? Mga cheerful giver sila. Sila yung mga nagbibigay na masaya sa kalooban. Matulungin ang mga Katoliko. Bakit? Kasi iniisip ng bawat Katoliko na baka sa simpleng pagtulong nila, matuwa ang Diyos sa kanila. Pero never nag-isip ang Katoliko, no? Ang lehitimong Katoliko na mapupunta sila sa langit. Ang mga kaanib ng Catholic Church, they always think that they are a sinner and they are not worthy na magdala ng panyapak ng Diyos. Hindi sila karapat-dapat dahil hindi sila mga banal. Yan ang mentality ng mga kaanib ng simbahan. Lagi nilang iniisip na kulang pa tong ginagawa kong kabutihan, Panginoon. Lagi nating ipinagdadasal, Panginoon, iligtas mo kami. Mahal na ina, ipanalangin mo kami. Pero never tayong nag-isip na pag tayo namatay, langit agad. Unlike sa mga Protestants, no? Unlike sa mga Protestants, sila, kapag umiyak ka, kagaya ng born again, umiyak ka, bumaha ng luha mo at humingi ka ng sorry, pag namatay ka, langit na. Yun ang mentality nila eh. Kapag namatay sila, tas nagluluha ka dyan, nag-iiyak ka, tinalo mo si Judy Ann Santos, sa palakasan ng sigawan dyan, palakasan ng iyakan, langit ka. Sa born again, pag gumanong ka, isip nila, saint na sila. Panginoon, itong Panginoon, pag gumanon, feeling nila saint na sila, feeling nila kalibel na nila yung mga alagad, kasi gumaganon. Hindi yung ganon eh. It is not about how the gifts of the Holy Spirit manifest in you. Hindi yan dahil sa nahimatay ka, langit ka. Hindi yan dahil sa humaba-haba, hindi lang gumanon, langit ka. Hindi. Hindi nababase ang kabanalan sa ganon. Kung nais nyong makatanggap ng biyayang nagpapabanal and you want to receive the Holy Spirit, the gifts and the fruits of the Holy Spirit, be a Catholic. Why? Why? Remember that the Catholic Church compiled the Bible. At hindi mako-compile ng Bible kung yung mga taong nasa likod ng pagkaka-compile ng Bible ay hindi inspired of the Holy Spirit. And that is 100% assurance nating mga Katoliko na ang Catholic Church ay nilulukuban ng banal na Espiritu Santo dahil tayo ang bumuo ng Bible. Una yan. Ikalawa, the Catholic Church was inspired of the Holy Spirit dahil tayo ang unang Kristiyanong simbahan. Katlo, the Catholic Church was inspired of the Holy Spirit. Why? Dahil tayo lang ang may saints. Tayo lang ang may banal. Kaapat, the Catholic Church was inspired of the Holy Spirit. Why? Dahil hindi tayo protestante. Protestant churches was not inspired of the Holy Spirit because all of them are fake. Jesus Christ built His church in original way. In an original way. Lahat po ng ginawa ni Christ ay original. Tayo ang unang nagbinyag. Tayo ang unang nagpakumpisal. Tayo ang unang nagsagawa ng kasal. Tayo ang unang naggawa ng confirmation o kumpisal. Tayo ang unang nagkaroon ng pari at obispo. Tayo ang unang nagkaroon ng madre, babaeng mangangaral. Tayo ang unang nagbanal na hapunan, misa. Tayo ang may Eucharistia. Hindi sila. Hindi ang Protestant ang gumawa ng mga itinuro ni Kristong tradisyon na dapat gawin ng isang mananampalatayang Kristiyano. Tayo lang na mga Katoliko. If these Protestants, if their sects or if their these Protestant churches are inspired of the Holy Spirit, bakit kayo Protestant?
Kung kayo ay talagang tatag ni Kristo, bakit protestante ka? Dapat nauna ka. 'Di ba? Ikaw yung nauna. Bakit? Kasi isa lang ang tatag ni Christ na iglesia. At dapat yun yung yun yung nauna. May nauna ba sa Katoliko sa ilalim ng Christianity? Wala. Kaya yung pagdating sa katuruan ng salvation, pagdating sa katuruan ng mass, ng banal na hapunan o Last Supper, Catholic Church. Kung true church, yung mga born again na yan, gaya ni C.J. Texon David, bakit hindi ipinagkatiwala ng Diyos na sila mag-compiled ng Bible? Bakit sa Katoliko? Anong meron sa Katoliko at ginusto ng Diyos na tayo pa bumuo? Pwede naman sa INC. Diba? Sa history ng Christianity, Catholic Church ang maraming minartir. Maraming pinatay sa Katoliko. At naging banal pa. Bakit? Bakit marami? Kasi nga, 33 AD pa lang may Katoliko na. Hindi mapapantayan ng kahit na sinong protestante dito, ang dami ng Katolikong pinatay ng mga pagano, pati ng mga protestante, including Father Richmond Nilo. Imagine ninyo, because of the doctrines of the Catholic Church, pinatay sila. Ano bang ginawa kay Christ? Pinatay dahil saan? Sa pagtuturo. Anong ginawa sa mga santo natin? Pinatay dahil saan? Sa pagtuturo. Ilang mga santo ang pinatay dahil sa Bible? Marami tayong santo na pinatay dahil sa pakikipaglaban sa Holy Bible. Ng Katoliko. May Protestant Bible ba noon? Wala. Wala pang Protestant Bible noon. Ang unang Protestant Bible, King James Version. At ang masakla pa sa King James Version, Anglican Church pa bumuo. May Anglican Church ba noon? Yung Church of England? Wala. Maraming mga santo ang ginilitan ng leeg para maipagtanggol ang banal na kasulatan nating mga Katoliko laban sa mga pagano, laban sa mga protestante. Maraming pinatay. Sino sa mga Protestant dito ang tatayo't maninindigan na pinatay dahil sa Bible ng mga pagano? Diba? Wala. Ang nakakaalam ng tunay na kahulugan kung saan dapat magpasakop ang isang Kristiyano pagdating sa usapin ng iglesia, tayong mga Katoliko. Tayo lang ang may karapatan na magturo kung saan dapat umanib ang isang tao kasi tayo ang pasimula ng Christianity. Kung kayo ay aanib sa iba't ibang mga protestante, make sure na sila ang pasimula ng Christianity. Sino bang may pasimula ng Christianity dito? Wag na lang kahit hindi na sa Pilipinas sa buong mundo. Sino ba ang nagpasimula ng Kristiyano? Sino ba ang nagbigay ng Kristo sa inyo, Katoliko? Sino unang nakakilala kay Kristo? Kami. Bakit? Because the Catholic Church compiled the Bible. Why? Wala pang Bible, may Katoliko na. Kahit yun na lang na mindset. Yun na lang na mindset. Wala pang Bible, may Katoliko na. Dun pa lang true church na. The Catholic Church can defend the church without Bible, but the Protestant cannot defend their Protestant churches without Bible. Why? Because they have no traditions. Because these Protestants exist because of the Bible, but the Bible exists because of the Catholic Church. Hindi ko alam kung anong utak meron tong mga to. Hindi ko maramdaman. Peke ang Katoliko. Wala akong maramdaman, hindi ko maramdaman si Kristo, hindi ko alam kung nasan siya. Peke ang Katoliko. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita si Kristo, kasi hindi mo hinanap.
Hindi mo hinanap yung pakiramdam na yon. Hindi mo hinanap kung asan si Kristo at saan mo makikita yon. Kapag inintindi nyo at inaral nyo ang katuruan ng simbahang Katolika, pag naintindihan ninyo ang katuruan ng Catholic Church, doon mo siya mararamdaman, doon mo makikita si Kristo na, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Hindi natin dapat inaasa yan sa, hindi ko maramdaman, wala akong maramdaman. Hindi sa pakiramdam iaasa kung bakit si Kristo nagtatag ng iglesia. Kasi lalabas dyan, ganito. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Matthew 16 verse 18. Hindi nagtatag si Kristo ng iglesia dahil sa pakiramdam. Hindi nagtatag si Kristo ng iglesia dahil lang sa karanasan. 'Di ba? Sabi ni CJ Texon David, ang born again ay karanasan. Hindi nagtatag si Christ ng iglesia para sa karanasan. Hindi nagtatag si Kristo ng iglesia para sa nararamdaman. Nagtatag si Kristo ng iglesia para turuan ka. At pag sinabing para turuan ka, kailangan mong mag-aral. Aralin mo kasi nagtuturo siya. At bago mo iwan ang Katoliko, make sure na inaral mo. Kasi si Kristo ay nagtatag ng iglesia para ikalat ang Christianity sa pamamagitan ng ano? Pakiramdam? Ha? Yung mga apostol pinatay ng mga pagano para lang sa pakiramdam, ikalat ang pakiramdam? Ano ba kinalat ng mga alagad nung nagpunta sila sa iba't ibang bayan? Feelings? Anong kinalat ng mga alagad nung pumunta sa iba't ibang lugar? Experience? Sumugal ang mga apostol, isinugal ng kanilang sarili-sariling buhay, hindi para sa feelings, hindi para sa experience, para sa aral. Hindi basihan ang feelings. Eto, kaya nga wisdom mo, may gift of feelings ba? May gift? Anong sabi ng Diyos? Lagi niyong idulog lagi niyong idulog na kayo'y bigyan ng karunungan. Karunungan. Ang karunungan ay hiyas. Ang karunungan ay parang ginto na hinubog sa pamamagitan ng apoy. 'Di ba? Dunong, hindi feelings. Hindi dahil nag-iiyak-iyak ka dyan, ito na si Lord. No. Wisdom. Knowledge. Kapag may wisdom and knowledge ka na tinanggap, maiintindihan mo yung aral ni Christ. Pag naiintindihan mo yung aral ni Christ, mararamdaman mo yung halaga. Pag naramdaman mo yung halaga, doon papasok yung feelings na Panginoon, salamat. Naiintindihan na kita. Hindi mo pwedeng maramdaman ng isang bagay nang hindi mo naiintindihan. Mamahalin mo ang isang bagay pag naiintindihan mo. Paano mo sasabihin, CJ Texon David, na hindi mo naramdaman nung nasa Katoliko ka pa ang Diyos, hindi mo inaral? Pwede ba yun? Tumingin ka sa isang bagay tapos may feelings agad? Alamin mo. Hanapin mo. Tuklasin mo. Para yung feelings na hinahanap mo, makita mo. Hindi tinititigan ng simbahan. Hindi yan paiyakan. Wala tayo sa ABS-CBN workshop. Hindi yan experience. Wala ka sa trabaho para magkaroon ng working experience. Ang simbahan, kaya yan nandyan para sa aral. At ang aral ng isang simbahan ay dapat magmumula sa panahon na wala pang Biblia. Hindi tayo pwedeng magsabi na saan mababasa? Mali Katoliko, kaya ako umalis kasi wala sa Biblia. Hindi ganun yon.
Ang tunay na aral ay magmumula sa panahon na hindi pa buo ang Biblia. Kasi kung sasabihin natin, umalis ako sa Katoliko kasi wala yan sa Biblia. Paano naman yung mga panahong wala pang Biblia? So mali sila. Mali na. Wala silang Bibliyang gamit. Dapat umalis na rin pala sila sa pagiging Katoliko ng mga sinaunang Kristiyano ng Katolikong simbahan. Marami kaming early church fathers na hindi gumamit ng Biblia pero nagko-convert ng mga pagano. Kung sasabihin ninyo na ang lahat ng bagay ay dapat nandoon sa nasusulat, the question is, saan nyo makikita sa Bible ang pagkakabuo ng Bible? Mababasa ba doon kung paano binuo ang Bible? Mababasa ba sa Bible kung paano nagkaroon ng chapters? Mababasa ba sa Bible kung paano nagkaroon ng verses? Mababasa ba sa Bible kung paano yan translate? Mababasa ba sa Bible bakit Bible ang ipinangalan? Sino nagpangalan? Saan lugar yan ipinangalanan? The true church, kailangan ang aral ay magmumula sa panahon na hindi pa buo ang Biblia. Dahil kung ang inyong sekta, Born Again Christian, CJ Texon David, ay nagmula sa panahon na buo na ang Biblia, peke ang aral nyo. Yan yung tinatawag na hiram na aral. Hiram na aral kayo. Bago kayo nagkaroon ng repentance o pagsisisi, bago kayo nagrepentance o nagsisi sa Diyos, Katoliko muna gumawa niyan dahil nauna kami sa inyo. Bago nyo ipagmalaki ang salitang born again, Katoliko muna gumawa niyan dahil binorn again ng mga Katoliko ang mga Hudyo na hindi Kristiyano. Ang mga pagano na hindi Kristiyano, binorn again yan ng Catholic Church. Bago nyo husgahan ang infant baptism ng Catholic Church, kami muna ang nagbinyag. Hindi kayo. Kaya ang lahat ng process na ginagawa sa ilalim ng Christianity relihiyon, Katoliko muna ang nagpasimula niyan. Katoliko ang nagpasimula sa lahat ng mga dapat gawing proseso pagdating sa iyong pananampalataya bilang isang Kristiyano. Hindi Protestante, at hindi Protestante ang tatag ni Kristo. Hindi Protestante, hindi sekta, hindi nakarehistro sa sek ang tatag ni Kristo. Ang tatag ni Kristo ay nagsimula 33 AD sa mga panahon na wala pang sek registration. Paano mo nga naman isa-sek registered ang Catholic Church? Wala pang sekta, nandyan na kami. Kapag sinabing sek registration, yan ay pagpapatibay at pagpapatunay kung kailan nagsimula ang iglesia ang kinaaaniban mo. Anong ilalagay ng sek registration doon kapag nagpa-registered kami 33 AD, wala pa sila? Saan sila kukuha ng dokumento? Kaya kapag ikaw, ang sekta mo ay sek registered, yan ay pagpapakita kung kailan ka itinatag. Wala namang sinabi si Cray sa Bible na pag nagtatag ka ng iglesia, iparehistro mo. Ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban dito. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabing, itatayo ko ang aking iglesia at iparehistro mo sa sekta. Itatayo ko ang aking iglesia at ito ay protestante. Hindi din. Hindi kahit kailan nagtatag si Kristo ng protestante, huwag niyong babuyin ang iglesyang tatag ni Kristo. CJ Texon David. Hindi kahit kailan nagtatag si Kristo ng nakarehistro sa gobyerno, huwag niyong babuyin ang Matthew 16 verse 18. Kaming mga Katoliko ang nagpasimula sa lahat ng mga ritual sa ilalim ng Christianity. Wala kayong ambag, mga protestante kayo. Yang Biblia na ginagamit ninyo, kayong mga born again kayo, ang bumuo pa niyan, Anglican Church, Anglican ba kayo?
Ha? Yung King James Version, binaboy nyo pa Bible namin? Chinap-chap-chap-chap nyo? 73 books, ginawa nyong 66? Di ba naman kayo mga bastos? Nagpakahirap-pakahirap ang mga church fathers namin? Halos naubos ang kabataan ni Saint Jerome. Ma-translate lang ang Bible, babawasan nyo ng ganun-ganun lang? Hindi nyo alam pinagdaanan ng mga church fathers namin para mabuo Biblia kung paano sinipi at paano kinumpile, bababuyin nyo ng ganyan. Tapos papasok kayo rito sa Pilipinas, 1990s lang ang born again sa Pilipinas, papasok kayo rito, akala nyo kayo hari ng tondo. Wala pang born again sa Pilipinas, may Katoliko na. Walang protestante sa Pilipinas, Katoliko. Papasok kayo rito sa Pilipinas, hari-harian kayo na parang piling nyo, kayo ang magisterium dito sa Pilipinas? Matanda pa sa inyo ribulto ng Santo Niño dito? Mag-isip-isip nga kayo. Magkakalat kayo dyan sa kalye. May mga karakaratula kayo para kayo mga nagwewelga. Nakakaistorbo kayo sa mga sumasakay. Ang iingay pa ninyo. May dala pa kayong mic. Ganyan ba ang tamang pagtuturo? Huwag kang magiging sanhi sa pagkakasala ng iyong kapwa. Kung ang iyong mga matang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo to at itapon. Sa tingin ninyo, sa pagwewelga ninyo sa kalsada, may mga Katolikong nagkakasala sa inyo. Nakakabanal? Kung talagang kayo ay ginagabayan ng Holy Spirit, hindi kayo ganyang ka-OA. Bakit sa feeling ninyo? Yung pagwewelga-welga ninyo sa kalye, sasabihin ninyo malapit, rapture, mga ganyan-ganyan, yung sinasabi ninyong ang mga baklang, mga tomboy, di maliligtas. Baka sa tingin nyo, magiging banal kayo sa ganon? Nakakabanal yon? Ang hamakin ninyong LGBTQ sa publikong lugar? Hindi nyo naisip yung nararamdaman ng mga LGBTQ community? Anong tingin nyo dyan? Hindi mga tao? Hindi nyo man lang binigyan ng privacy yung LGBTQ community? Na hindi naman kayo pinakekealaman? Sa tingin nyo, may mako-convert kayo? Sa bawat LGBTQ community na nilalait ninyo, ilan ang pamilyang meron yan? Ilan ang barkadang meron yan? Sa tingin nyo, maaakay nyo? Pumasok kayo sa Pilipinas, 1990s. May Katoliko na rito, 1521, wala pang sulpot. Makapag-inaso kayo, napiling nyo, mga banal kayo, ikababanal nyo yung mga pinagagawa nyo sa kalsada. Squatter lang? Ang Holy Spirit, kapag yan ay nag-manifest sa'yo, whether you like it or not, susunod at susunod ka. Hindi yan pinagsisiksikan, hindi yan ipinagsisigawan na kailangan mo pang sumigaw sa kali. Kung God's will, God's will. Diba? Bakit kailangan nyo pumunta ng mga kalye-kalye? Kung talagang kalooban ng Diyos, na sabihin na ang born again ang tunay, hindi kayo ganyang ka-OA. Kaming mga Katoliko, hindi kami ganyang ka-OA, no? Kapistahan namin, nandun kayo, nagkalat para kay mga tae. Pag may misa tuwing linggo, nandun din kayo, nakakalat, may pamike-mike pa. Bakit nyo ginagawa yan? Kasi hindi yan God's will. Man's will yan. Yang ginagawa nyo, man's will. Kalooban nyo. Tignan nyo kaming mga Katoliko, chilak-chilaks lang. Sinusinulog. Simbang gabi kami. Pasko. Ang dami naming tradisyon, mahal na araw. Nag-exage ba kami? Nag-OA ba mga Katoliko na, uy, magmahal na araw tayo? Oh, hindi. Bakit? Kasi, kung God's will, God's will. Hindi mo kinakailangan pang mag-excel ng effort. Kung gusto talaga ng Diyos na ang born again ang kilalanin sa buong mundo, hindi mo kailangan magpaka-OA. Kasi ang born again ay hindi God's will, it's a man's will. Why? Because ang founder nyo, tao. Hindi Diyos. Martin Luther. Diba? Kaya tingnan nyo yung mga aral nyo, wala sa hulog. Ang dami nyo nang ginawa. Diba? Sa sobrang uhaw kayo na makakuha ng tao, ultimo kalsada sinakop nyo na. Pero kami, kapag linggo, may sarili kaming simbahan, dun lang kami nagpupunta, nagpipray. O kahit mga nominal Catholic, hindi nyo makukuha, mga born again. Depende na nga lang kung o-offera nyo ng pera, pabigas, paayuda, taon-taon. Kaming mga Katoliko, effortless, sisimba,
Nakita nyo naman ang pista ng Santo Niño, hindi lang puno simbahan, buong kalsada mismo, buong lugar, effortless ang simbahan. Bakit? Yun ang God's will. Hindi mo kailangan magpaka-OA. Hindi mo kailangan pupunta sa kalye, magbibigay ng pasugo, tatayo sa kanto-kanto, magbibigay ng magasin ng Jehovah's Witness. Kaming mga Katoliko, basic lang, seminars. Meron kaming mga lugar kung saan namin ginagawa ang mga seminars katulad ng Charismatic Renewal, Prex, Cursilio, Choir, ano pa, Lord's Flock. Meron kaming sariling lugar saan sa loob ng aming simbahan. Yun yung proper. Kasi, banal yung ano mo yung sinasalita mo. Tapos nandun ka sa kalye para kang nagwewelga, para kang squatter dun. Pinapahiya mo yung Diyos. May sariling lugar yan. Kung gusto talaga ng Diyos na pagyamanin ng paniniwala mo, hindi mo kailangan mangamba. Pero kayo napaka-OA nyo. Tatayo kayo sa harapan ng simbahan namin, doon kayo magmamamike, nagmimisa yung pare. Kami ba, ginawa ba namin sa Born Again yun? Na kayo nagpe-praise and worship, nagmisa sa tapat ng Born Again Church? Hindi. Ginawa namin yon ng Catholic Church, sa mga Born Again Christian dito, na nag-praise and worship kayo, nag-iiyakan kayo, tagahagulgulan kayo, hindi ko lang mga hindi ko lang pinagagawa nyo doon. Tumapat ba ang pari doon at nagmisa at sinabihan kami, uy, kayong mga Katoliko, tapatan natin Gumanon? Hindi. Dahil kaming mga Katoliko, may sarili kaming lugar kung saan namin gaganapin ang aming pagsamba. Hindi kami ganon ka-OA. Hindi rin kami ganon kabalatuba para gawin yun sa inyo, pero kayo ginagawa nyo sa amin yan. 'Di ba? Ginagawa nyo sa amin yan, kapistahan ng Santo Niño, nagkalat kayo doon. Buti na nga lang, dumadami na CFD, binabarag na kayo, binabasag na kayo. Di ba? Nazareno, ganun din. Hindi naman kayo na ng translasyon, ano-ano pinagsasabi ninyo. Ang mga pari ba, ginanyan ba kayo? Binasag ba yung mga trip nyo? Di ba hindi? Pero tignan mo ang mga Katoliko. Magwa 1.3 billion na. Tumaas ang bilang ng Katoliko ngayon. Pero hindi nagganyang ka-OA. Hindi sila naging ganyang ka-OA na halimbawa, may oras ng pagsamba ang INC, tatabi kami doon sa kapilya ng INC, magmimisa pare. Hindi kami ganon. Hindi kami ganon ka-desperada. Ganon kami ka-confident na hindi kami pababayaan ni Kristo, na hindi kami pababayaan ng Diyos. Kami, pare, ang pare nagbigay kay Felix Manalo or kay kung sino mang Manalo na katayo ngayon, pare, nagbigay ko halimbawa ng babasahin ng Katoliko, hindi gagawin ng pare yan, kahit bishop pa. Pero anong ginawa ng ministro ng INC? Nagbigay pa kay Pope ng pasugo, ganong kadesperado. If these people believes in the power of God, kahit hindi niya nakusang ibigay, si Pope Francis mismo ang siyang magkukusa humingi nun. Hindi kasi guided kaya pinagsiksikan. Pero kaming mga Katoliko, sinong pari ang nanghingi ng pasugo? Sige nga. Sinong pari ang nanghingi ng pasugo ninyo at binasa sa misa? Pero kayong lahat, ang compiled ng Catholic Church na Bible, binabasa ninyo lahat yan sa pagsamba nyo. Pero never nagbasa ang pare ng mga protestanteng babasahin. Actually, hindi nga binibless ng simbahan ng KJV. Kasi Protestant Bible yan. Lahat ng gamit ng protestante ay hindi tinatanggap ng aming simbahan. Hindi yan tinatanggap. Pero kayong mga protestante, ipinagsisiksikan ninyo ang inyong mga sarili sa aming simbahan. Born again, nasa tapat ng simbahan namin pag nagmimisa tuwing linggo. Jehovah's Witness, nagkalat diyan kapag undas. Di ba? Nagkalat kayo, may pamike-mike pa kayo. Mga SDA, tuwing Pasko, nagkalat diyan sa daan kung anong pinagsasabi. Pero kaming mga Katoliko, ang aming kaparian, kahit kailan, hindi namin kayo ginambala sa araw ng inyong pagsamba. Diyan ako proud bilang Katoliko.
Nagpe-praise and worship ang born again, hindi tinapatan ng pari yan para tabihan kayo at magmisa kami. Pero pwede. Araw ng linggo, araw ng pagsamba ng INC, hindi nagmisa ang pare at tumabi sa kapilya ninyo at tapatan kayo, pero pwede. Ang Jehovah's Witness, iilan lang naman ang simbahan nyo rito, pwedeng tapatan ng simbahan yan, pero hindi yan ginagawa. Bakit? Hindi kasi kami OA. Hindi kami kinakailangan pang magpaka-OA sa inyo kasi Protestant kayo. Protestante lang kayo eh. Hello, 33 AD. Kami pa mai-insecure sa inyo. Kaya nga lahat kayo, di ba? Pansin nyo, pare-pareho kayo ng stand. Ang ribulto, Diyos-Diyosan. Ang pope nyo, ganito. Ang pari nyo, ganito. Pare-pareho kayo ng latag. Bakit? Kasi pare-pareho kayong protestante. Ang pinaka-naiibang latag sa kasaysayan pagdating sa aral ng Christianity ay ang Catholic Church. Ano ang pinakakakaiba sa atin? Meron kaming history. Yan ang wala sa kahit na sinong protestante. Wala kayong history. Only the Catholic Church has a secular history. Wala nang iba. Kaya nga kami naiiba sa lahat ng mga sekta. Kasi hindi kami sekta. Kaya ang presentations at defense ng Catholic Church ay iba sa mga sulpot. Kasi kayong sulpot, lahat kayo Bible alone. Pare-pareho lang kayo ng mga stand pagdating sa Catholic Church kung paano nyo nilalait ang simbahan. Same lang naman kayo. May pinagkaiba ba? Wala. Kayo na nga lang protestante magkakamuka. Kayo pa nag-aaway-away. Pero ang defense mechanism ng Catholic Church is naiiba. Kaya naming lumaban ng walang sitas. Pero hindi kakayanin ng protestanteng lumaban ng walang Bible. Doon kayo matatalo. At kahit na anong atake ninyo sa simbahang Katolika, hindi kayo mananalo. Bakit? Because the Catholic Church compiled the Bible. We can defend our faith without using a Bible, and you Protestant cannot defend your faith without Bible. Kaya thank you sa Catholic Church. Kaya may pera kayo ngayon, mga founder ninyo. Pero hindi nyo magigiba ang simbahang Katolika. Dahil kahit nakapikit kaming mga Katoliko at hindi na kami magbasa pa ng sitas, history lang. Babagsak na mga aral ninyo. No? Kaya, ikaw CJ Texon David, hindi kasalanan ng simbahan kung hindi mo naramdaman si Kristo sa amin, sa aming mga Katoliko. Kasalanan mo yan. Dahil hindi ka nag-aral. Kung inaral mo sana ang mga doktrina ng simbahang Katolika bago ka nag-inarte, bago ka umalis, edi sana naramdaman mo si Kristo. Hindi mararamdaman ng isang tao kung asan ang Diyos kung hindi mo siya hahanapin. At mahahanap mo ang Diyos kung aaralin mo kung ano ang kanyang mga tinuro. At ang mga itinuro na ito ng Diyos na ito ay makikita ninyo sa Catholic Church. Dahil Katoliko ang itinatag ni Kristo at hindi Protestante. Like what I've said, wala pang Protestante, may Katoliko na. Wala pang Bible, may Katoliko na. Wala pa tayong Gregorian calendar, may Katoliko na. Remember this, fellow kapanalig. Catholic Church ang dahilan at responsible kung bakit meron tayong kalendaryong ginagamit ngayon. At lagi natin tong tatandaan sa tuwing haharap tayo sa mga protestanteng walang dunong. Ang Katoliko ang nagpasimula ng binyag, hindi protestante. Walang Protestant baptism. There is no such thing as Protestant baptism. Secondly, tayong mga Katoliko lang ang nakagawa para magbinyag ng mga pagano. Walang sino man sa protestanteng ito ang nagbinyag ng mga pagano. Tayo lang, mga Katoliko. Pangatlo, tanging ang mga Katoliko lang ang nakagawa ng born again
sa mga Hudyo na hindi Kristiyano at sa mga pagano na hindi Kristiyano. Hindi kahit kailan nagawa ng mga protestanteng ito na mag-born again ng mga pagano at ng mga Hudyo na hindi Kristiyano. Ika-4, ang binyag, ang bautismo, ito ay isinagawa sa bayan ng Jerusalem. Wala kahit kailan sa mga protestanteng ito ang nagbinyag sa bayan ng Jerusalem. Ang may karapatan lamang na magbautismo sa bayan ng Jerusalem kung saan nanirahan si Maria, Jose at Jesus, Catholic Church. Dahil tanging Katoliko lang ang siyang tinatangkilik at kinikilala sa bayan ng Jerusalem, hindi ang protestante. And last but not the least, ang itinatag ni Kristo ay tunay na iglesia. Hindi sekta, hindi protestante. Dahil kung tunay kang tatag ni Kristo, dapat ang pananampalataya mo ay nagsimula sa panahon na kung saan hindi pa nabubuo ang Biblia. Dahil kung ang pananampalataya mo ay nagsimula lamang sa Biblia, peke ang aral mo, hiram ang aral mo. Bakit? Dahil ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo ay binigyan niya ng mga orihinal na gagamitin pagdating sa pananampalatayang Kristiyano. At ang may karapatan na bumuo ng Biblia ay tinatawag nating Bible scholar. Kaya tanging Katoliko lamang ang may mga dalubhasa na kaanib pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil tayo ay tatag ni Kristo. At kung ang mga taong ito ang siyang responsable sa pagkakabuo ng Biblia, ito ay nangangahulugan lamang na sila ay puspos ng banal na Espiritu Santo. At kapag puspos sila ng banal na Espiritu Santo, nangangahulugan lamang na ang simbahang kinabibilangan ng mga taong bumuo ng Biblia ay pinupuspos at pupuspusin pa ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Dahil tanging tatag lamang ni Kristong Iglesia ang siyang kinakasihan ng banal na Espiritu Santo. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, ikaw ay tunay na tupa ni Kristo, hindi ka dapat protestante. Dahil hindi protestante ang tatag ni Kristo. Ang tatag ni Kristo ay nagsimula sa Upper Room Jerusalem, 120 Christians na pinuspos ng banal na Espiritu Santo, bumaba ang dilang apoy at nagsimula at pasimula ng Kristyanismo. Kailangan natin ng religion dahil ang Kristyanismo ay isang relihiyon at ang relihiyon ay hindi sekta, hindi protestante at hindi nakarehistro. Bagkos pag sinabing relihiyon, ito ay binubuo ng aklat at ng tradisyon. Kung wala kang tradisyon at wala ka pang sariling aklat na binuo, peke ang sekta mo, lumayas ka dyan. Bumalik ka sa simbahang Katoliko, aralin mo ang doktrina, magbakrid ka. Huwag kang mamuhay ng may kahangalan. Bagkos, bago ka pumanaw, siksik, liglig at umaapaw ang isiksik mo sa utak mo. Aralin mo ang doktrina ng Catholic Church. Huwag bago mang usig, mag-aral muna. Nang sa gayon, mamatay ka ng punong-puno at nag-uumapaw na karunungan. Bago magsalita ng negatibo sa doktrina ng isang iglesia, make sure back to back, up and down, inaral mo ang doktrina. Dahil kung uusigin ninyo ang simbahang Katolika nang hindi nyo inaral ng mabusisi at malalim, mapapahiya lang kayo sa mga debatista ng Katoliko, lalong-lalo na sa mga Katolikong may mataas na dedikasyon at pagmamahal sa kanilang pananampalataya under ng Roman Catholic Church. So magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nagustuhan po ninyo ang presentations ni Sanrio ngayong umaga. At mamaya po, magkita-kita ulit tayo para sa ikalawang video ni CJ Tecson patungkol sa infant baptism. Patutunayan natin sa mga born again na ito kung ano at sino ang may karapatang magbinyag, born again o ang Catholic Church. Kita-kits po tayo mamaya para sa ating paksa ayon sa video ni CJ Tecson David na mali daw ang ating bautismo at sila lang ang may karapatan. Hiyang-hiya ako. Like what I've said,
tayo po ang unang nagbinyag, hindi po ang born again. Tayo ang unang nag-born again sa mga pagano at sa mga Hudyo na hindi Kristiyano. Hindi rin lalo ang born again. And last but not the least, 1990s lang sila dito sa Pilipinas, samantalang ang Catholic Church 1521, wala pang sulpot, pagano pa lang, at ang siyang naging dahilan kung bakit naging Kristiyano ang Pilipinas na noon ay pinamumugaran ng mga pagano, mga walang ambag na protestante. Mag-antay kayo sa presentation si Sanrio, hindi kayo makakatakas sa gagawin kong latagan. Kaya ngayon pa lang, magnulos dili kayo. Dahil bilang isang Katoliko, wala akong kwenta kung hindi ko alam kung paano ko ipaglalaban ang pananampalataya ko bilang isang Katoliko. Once again, my name is Sanrio, the founder of Ave Maristela Catholic Defender. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Mag-breakfast na po kayo. Mamaya po, siguro,